Good day po mga ka-chicks Teller at good day. So, magbabalik po tayo sa ating vlog. So molting season po ngayon. So, ibabahagi ko po sa inyo yung experience ko during molting season ng ating mga alaga. So, during molting season mga ka-chicks, meron po tayong hindi pwede at pwedeng gawin sa ating mga alaga. So, doon po muna tayo sa pwedeng gawin natin. So, yung pwedeng gawin natin sa ating mga alaga is magpaligo po tayo. Kahit nagmo-molt sila, paliguan po natin once a month. So, kahit anong gamitin natin na shampoo ng mga alaga natin, so, once a month lang po mga ka-chicks. At pangalawa, bago tayo magpaligo is magpurga muna tayo. So, every month, kahit nagmo-molt sila, is kailangan po natin magpurga sa kanila once a month. Kasi alam naman natin, during molting is kailangan ng nutrients ng ating mga alaga. So, kung merong mga parasite sa kanila, for example, yung mga kuto, at saka sa internal parasite, yung po yung purpose natin sa pagpupurga, kung may mga bulati yung manok, maagawan po sila ng nutrients. So, matatagalan po yung pagmumulting ng ating mga alaga. So, yun po. Magpaligo po tayo once a month at magpurga po tayo every month. At number 3 mga ka-chicks is magbigay po tayo ng mga vitamins na rich in vitamin E. So, for example, yung cod liver oil. Tapos, meron namang yung mga ginagamit ngayon kahit anong magmamanok, mga backyard farm. Yung ginagamit po nila is yung nakikita ko din sa mga Facebook at YouTube is yung Vitamin Pro. So, yung Vitamin Pro, maganda po rin yun. So, ginagawa lang sa manukan natin is ilalagay ko lang po sa pagkain nila, or kung nagwe-wet feeding kayo, pwede niyong ilagay sa pagkain, or magbigay kayo sa painumin nila. Yun lang po. So, magbigay po tayo ng vitamins sa kanila kasi kailangan po natin na tulungan silang mapabilis yung pagtubo ng balahibo. So, pwede din kayong gumamit yung Multimax D5, yung sinasabi ko lately. Yung Multimax D5 is may vitamin E po yun. So, may content po yun ng vitamin E na magpapabilis sa pagtubo ng balahibo. So, doon po tayo sa mga hindi pwedeng gawin during molting. So, number 1 po mga ka-chicks is hindi po pwede pong mag-sparring. So, bawal po tayo mag-spar kasi masakit yung katawan ng ating mga alaga. So, tendency po kung nag-spar kayo na molt yung manok, pagkatapos ng molting niya, meron pong sa experience ko, meron pong mga manok na nangangayaw. Parang natatakot siyang masaktan. Kasi during molting, masakit yung katawan, tapos sinaktan mo pa during sparring, yung trauma po ng manok, kasi alam natin yung manok is habitat po yan. Kung ano na experience nila, yun ang palagi nilang naiisip. So, iwasan po natin yan yung mag-i-spar ng nakamult yung manok. Pangalawa, wag po natin hawak-hawakan yung manok. So, hayaan po natin sa cord lang sila mga ka-chicks. At pangatlo, wag po tayong magpupungos ng manok. Yung tinatanggalan po yung mga palong nila. Dito sa amin, palong yung tawag, yung mga P-comb, yung mga straight comb. So, bawal po tayong magpungos ng manok during molting. Kasi stress na po sila, tapos stress mo pa sila, natatanggalin mo. So, kung medyo nagmadugo yung pagpungos mo, mas malalong stress at hindi po siya makakapokus sa kanyang pagmumolt mga ka-chicks. So, yun lang po mga ka-chicks. Sana may natutunan po tayo sa ating vlog. So, sana makatulong po sa inyo. Salamat po sa lahat ng subscriber po natin mga ka-chicks Teller. Maraming salamat po.
Basta ka chicks teller, lapitin ang chicks.